Ito yung itsura ng kitchen sink drain pipes nang kaka-install ko pa lang sometime 3 years ago. Ito na ngayon ang itsura niya. Sira na. May butas na yung flexible hose niya dito. At saka parang injured na tao. Maraming bandage. Nilagyan ko kasi tumutulo na. Kaya naglagay ko dito ng basin para sa sinalo ko yung tubig na dumadaloy dito. May tagas na siya. So talagang hindi magaling or hindi maganda ang plastic kasi in the long run, magka-crack ang plastic. Lalo na dito sa kanyang flexible area, yung parang accordion. Magka-crack siya. Yun, crack dito, ito may crack dito. Lahat may crack na siya. Pati nga ito, may crack na to. Itong para sa drain, sa overflow drain, meron na rin. Kaya, pinalitan ko nito. It's a stainless steel kitchen drain sink pipes. Bihira kang makakita under the kitchen sink na ang ginamit na drain pipe ay metal. Usually, ito'y plastic. Maganda kaya ito? Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Sa halagang more than 500 pesos, nabili ko tong isang set mula sa isang online store sa Lazada. Ito ay para sa double slot kitchen sink drain tulad nito na may distance sa pagitan not more than 48 centimeters. Ang dalawang drain na kasama sa set ay may sukat na 11 cm. Sabi sa specs, ito'y made of stainless steel. Ang kanyang drain pipes ay corrugated but it's made of stainless steel also. Nalilito lang ako kasi sa description ang sabi ito'y 201 stainless steel but sa puto ay 304. There's a big difference between 201 and 304 stainless steel. In this video about my sampayan, I explained the difference between 201 and 304. Kasi yung sampayan ay gumamit ng 201 stainless steel. Yung aking Viomi dish dryer, ang kanyang tray ay 201 din. Bakit 201 stainless steel ang ginamit ng aking sampayan at Viomi dish dryer? Kasi mas matibay ang 201 stainless steel dahil marami siyang manganese. Pero kunti lang yung nickel niya. Kaya it's less non-corrosive. Malaki ang chance na kakalawangin ito in the future. Tulad ng aking sampayan and dish dryer, yung kanyang tray, ay kinakalawang na rin. Totoo ba ang stainless steel to? One of the ways na malaman natin na stainless steel ay ang stainless steel ay hindi magmamagnet. Okay? Hindi siya magnetic. Okay? Hindi siya didikitan ng magnet. So, hindi siya didikitan ng magnet, so stainless steel to. So, ang tanong ngayon natin kung ito ba ay 204 or 304 or 201. Sa specs, dalawang nakalagay doon, 304 and 201. So, parang nakakalito. Now, i-examine natin itong kanyang drain, dalawa to, kaya kasi dual to. Sa tingin ko, ito ay 304 kasi hindi siya masyadong shiny. Ito yung quality ng 304. Pero itong kanyang drain pipes, yung dalawa, at saka itong kanyang sewer pipe, tingnan nyo, medyo shiny. Shiny siya. So, malaki ang hinala ko na this is 201 stainless steel. Bakit 201 ginamit dito? Para matibay ito. Okay? Yun ang purpose niya. Ito yung connector niya, yung tinatawag na interface, sabi copper, there's no way of finding out kung talagang copper to kasi pininturahan nila ng gold, no? Pero hindi naman siya nagdidikit sa magnet, no? Wala. Okay? Nagbabaka sakali na lang tayo. Okay? At least hindi siya plastic. It's a steel. Buong akala ko ay flexible ito kasi corrugated siya. Pero hindi siya flexible. Bendable. Oh, matibay kasi steel eh. Oh? So you have to bend. Hindi siya matatawag nito na flexible. Although ma-flex mo kasi bendable. But you have to exert efforts.
So ito yung close-up ng basin, dalawa to. May takip pa siya dito. Then sa loob, makikita natin dito may gaskets siya. Okay, so maganda siya. Kaya medyo masikip siya. Then may basket siya para kung nandito yung dumi, pwede itapon sa basura. So ganoon ang itsura niya. So ito yung drain pipe natin. Mayroong gasket dito. Lagay natin dyan. Then, ganoon na ka-simple. Tight natin. Then sa dulo, i-connect natin to doon sa connector. Yung connector dito, meron pa ditong gasket. Then pwede natin putulin to, depende lang sa sukat doon sa ating kitchen sink. So, ganoon. Importante yung gasket kasi yan ang pumipigil yan sa tubig, leakage ng tubig. Okay? Sa kabilang dulo naman, yung isa naman natin na drain pipe para doon sa kabilang drain. Okay? Okay. Yung gasket ang nagpapatibay sa connection niya. Then ito ang para sa kanyang drain, overflow drain. Ang overflow drain, ito yung itsura niya. Ikabit yung doon gilid sa gilid ng kitchen sink, pero ang paglagyan yan dito natin i-connect yan. Okay? So, mangyayari, connect natin dito ang ating drain hose. Matibay ito. Matigas. Okay? Yun. So, ganun. Ang itsura. Dito ang para sa sewer pipe. Ito. May gasket siya. Then, connect natin dito. Okay? Ang kabilang dulo ng sewer pipe ay para doon sa ating P-trap. Meron siya ditong cover at saka ito yung gasket niya para i-fit natin doon sa ating P-trap. Depende sa size ng ating P-trap. Kung mali ito, then kailangan natin ng adapter para doon sa P-trap para magkasya siya. Ang pag-install naman dito sa kitchen sink ay tatanggalin natin to, kanyang lock. Then, meron itong gasket pa dito. Then, meron pa isang gasket dito. So, ito siya ang ilagay dyan. Then, ilagay natin sa surface ng kitchen sink. Then, sa ilalim, under the kitchen sink, lagay natin to dito. Then, bago natin i-lock siya. Yun lang. So, ito lang gagawin. Tanggalin mo itong lock dito. And also, itong kanyang gasket. Remember, yung walang corrugation dito, hindi corrugated na portion, yung flat na portion ay dito siya tatapat talaga. Okay? Then pagkatapos itong gasket nito, huwag niyong tanggalin to kasi kasali to para to dito sa surface portion ng sink. So, yun lang. Lagay nyo. Then, ito sa ilalim. Yung merong groove dito ay nasa ilalim at ito yung flat portion. I-align lang siya sa itaas. Tingnan sa itaas na maayos siya pagkalagay bago ihugot din ito. Actually, may mga gamit dito para pahugot nito. Pero kung wala ka, pili naman kamay lang. Subukan natin. Yun, walang tatagos dito. Ang tubig dito talaga. So, ilagay natin dito yung drain pipe. Di na kailangan maglagay dito ng teflon kasi talaga namang design ang mga kitchen sink drain pipes na walang teflon para madali matanggal kung maglilinis ka. Ganun lang. Huwag mo munang hugutin
para maka-adjust ka later on. Again, this is not flexible but bendable. Yun ang diferensya sa dalawa. Next, lagay natin tong connector niya. Again, pwede natin ito putulan, no? I-shorten natin ito, depende lang sa ating sukat dito. So, temporary lang, lagay nyo. Para makita mo lang, para magkakaroon ka lang ng idea. Siguraduhin lang na ang dulo ng ng pipe dito, ito siya, aabot siya dito, sagad siya, magiging sagad siya dito. Para wala talagang leak. So kung ilagay ko to dito sa sa P-trap, lampas to haba, di ba? Tingnan nyo, kung ganun siya, aabot siya dito. Dapat dito lang, hanggang dito lang para ang tubig tatagos doon. Kasi nag-curve na to So hanggang dito, hatiin natin to. Ang laki ng aking problema. So, tinanggal ko lang yung dito, waste disposer. Yung waste disposal kasi hindi to magkasya Yung niya, yung fitting niya doesn't fit doon sa outlet ng waste disposer. Then ngayon, ito na nangyari niya. Titingnan nyo. So, dapat ito, nalagay ko dito. It's either i-bend ko to ng todo para lang ma-fit, or I have to cut this one para maikli na lang, short na lang yung tubo niya, no? From here doon diretso sa P-trap. So yun laking problema. Anyway, so kung bibili ka nito, kailangan design or fit sa setup mo. Kung ganito sa akin, ang hirap. Hindi na pa ako nag-install ito Wala pa kayo ng umaga. Then, again, this is not flexible but bendable. Okay? Iba yung flexible. Okay? Flex. As in, madali lang mabend-bend. Ito talagang i-bend mo kasi ang tigas. Nag-decide ko na hindi ko na lang ito gagamitin kasi mahirap. Pinutol ko na yan dito para magamit ko. Then, buti na lang meron pa akong ganito. Adapter yan, galing dito. Itong adapter, so yung niya dito, yung male, ang ginamit ko dyan. Then, meron pa naman marami akong ganito. So yan, lalagyan ko lang dito ng clamp kasi yung clamp dito na available is maliit. Bibili ako ng malaki ngayon para malako to dito. Then dito naman, hindi ko magamit itong hindi ko pa magamit ito kasi ang kanyang dito, ang luma niyang drain, yung overflow drain, double. Ito single lang to kasi dalawa yung kanyang drain, yung kanyang sink. So dual ang kanyang overflow drain, merong kabila. Then iba ang hindi siya ganito na thread siya. So maghanap ako ng hose or adapter nito para makonect ko doon sa luma. Kasi kailangan sa luma ganito lang. Suksok mo doon, okay na. Then lagyan na ng clamp dito. So maghanap lang ako ng pang adapter ba or what, or hose ang hanapin ko. As a conclusion, kung tatanungin niyo ako, maganda ba ito? Ang sagot ko ay yes or no. Yes, kung ito'y angkop sa present setup mo. No, kung katulad ko na ganito ang nangyari. Instead of using the sewer pipe na stainless steel, pinalitan ko na lang ng maikli na plastic hose and an adapter papunta doon sa P-trap. Kasi yan ang setup ko. So, you just take note of that. Again, you must consider na hindi ito flexible pipe contrary to the seller's claim.
bendable siya, pero hindi flexible kasi ang tigas. Okay? Unlike yung flexible hose na kahit anong gagawin mo, pwede, madali lang, no? Kaya nga, nagka-problema ako paglagay sa sewer pipe dito kasi hindi siya flexible, bendable lang siya. So limited yung pag-bend mo. And also, itong tightening ring dito, ito siya, dito siya, dito siya. Itong junction sa connection niya, supposedly, ito ang magna-tighten sa connection, hindi siya kakapit ng husto, matatanggal siya. Okay, so huwag kang magkumpiyansa dyan. Di ko pa alam ang durability nitong stainless steel drain pipes. I-update ko tong video na ito once may ma-notice ako na significant development on this drain pipes. Kung may katanungan kayo, pakilagay dyan sa comment section. Salamat, bye.